So ngayon, mag-answer tayo. Okay. Morning po sir. Ay, magandang gabi po. So answeran pa natin tong assessment 1. What is Eloquent ORM in Laravel and how does it simplify database interaction? So, ang Eloquent ORM ay ang database abstraction layer ng Laravel. Pinapamadali nito ang pakikipag-ugnayan sa database sa pamamagitan ng paggamit ng mga object na nagbibigay daan sa mga madaling paglika, pagbasa, pag-update at pag-delete ng records. So, number 2, how does Laravel handle HTTP requests and define routes? HTTP requests at routes, gumagamit ang Laravel ng routing system sa routes. Para sa web routes, ay sa routing system naman po ay routes/web.php para sa web at routes/ipi.php para sa IPI. Dito mo tinatakda ang mga route na tumutugon sa controller methods o closure na tumutugon sa HTTP request. So number 3, explain the role of Blade Templating Engine Laravel. Blade Templating Engine, ang Blade Templating Engine ay ng Laravel na nagpapadali sa paglikha ng dynamic views. Nagbibigay ito ng malinis na syntax para sa PHP code, sumusuporta sa template, inheritance at components. Number 4, what are the security features provided Laravel? Seguridad sa Laravel, may mga built-in na tampok ang Laravel tulad ng CSRF protection, SQL injection prevention, XSS protection, password hashing at authentication para mapanatiling secure ang application. Number 5, how does Laravel support task scheduling? Task scheduling, ang Laravel ay may command scheduler na nagpapahintulot sa pag-define ng mga schedule na task sa app console kernel.php gamit ang schedule method na pinapatakbo sa cron system. Yan. So, assessment 2. How can you define a simple route in Laravel and what will be a real-life example? So, pagsasagawa ng simple route, maaaring mag-define ng simpleng route sa Laravel sa routes/web.php tulad nito. Route, home functions to return view, tapos home. Isang route para sa homepage ng isang website. Number 2, how do name routes work in Laravel and how might you use them in real world application? Name routes, ang name routes ay nagbibigay ng alias sa mga route na nagpapadali at sa pagtukoy sa mga ito. Halimbawa, maaari mong gamitin ang route profile sa mga links sa pagpapadali, pagbabago ng URL sa hinaharap. Number 3, what is the purpose of routes groups in Laravel and how might they be used? So, layunin ng isang route groups. Ang routes groups ay nag-oorganisa sa mga routes na sa ilalim ng isang prefix o middleware. Ginagamit pinapamadali ang mga manage ng mga admin routes. How does middleware work in Laravel, and can you provide a practical example? So, ang middleware ay ang nag-aalok ng paraan para sa i-filter ang HTTP request. Practical na halimbawa, ito yon. Tinitiyak na ang user ay nakalagin bago ma-access ang dashboard. So, how you can handle from submission and CSRF protection in Laravel? Pag-handle ng submission at CSRF protection sa Laravel, ang CSRF protection ay otomatikong kasama. Maglalagay ng @CSRF directive sa iyong form.
ginagamit nito, tinitiyak na ang form submission ay protektado laban sa CSRF attacks. So, sa assessment 3 na naman tayo. What is a template inheritance in Blade and how you can be used in a real world application? Parang nagulit to. Template inheritance sa Blade. Ang template inheritance ay isang paraan sa Blade kung saan maaari kang lumikha ng base layout at palitan ng mga bahagi nito sa child views. So, hindi ko mapapakitang halimbawa. Sa paggamit na lang, pinapamadali ang pag-manage ng common layout sa buong application. Number 2, how can blade section and yields be utilized to manage content in different views? Sa blade, ang section ay nagtatakda ng bahagi ng content at ang yield ay nagre-replace sa content na iyon sa base layout. Wala rin akong halimbawa pero ito ang mga kagamitan niya. Nagbibigay daan ito sa pagkakaiba ng content sa iba't ibang views na nang hindi inuulit ang code. Number 3, how do blade control structure make your code more reliable compared to raw PHP? So ito yun. Ang blade control structure tulad ng @if at for each at for ay mas madaling basahin kaysa sa raw PHP. Wala rin akong halimbawa nito pero mas madaling maintindihan at mas malinis ang code pag gumamit ka ng ganun. So number 4, what is the purpose of the what is it? This is syntax in Blade and why it's important security. College of Information Technology. Syntax na sa Blade, ang syntax na ito ay ginagamit para ipakita ang mga data Blade. Ito ang kalagahan niya, automatikong ini-escape nito ang output na nagproprotekta laban sa XSS attacks, kaya mas secure ang iyong application. Number 5, how can Blade components and slot be used to create reusable UI elements? Ang Blade components ay slot ay ginagamit para lumikha ng reusable UI elements. Wala akong halimbawa, so ang paggamit na lang dito, pinapamadali nito ang pag-reuse ng UI components sa iba't ibang bahagi ng application. So, assessment 4 na po tayo. Assessment 4, how do you configure multiple database connection in Laravel and why might need this in real-world application? Ito. Pag-figure ng maraming database connection, maaaring mag-configure ng maramihang database connection sa gantong pamaraan, config/database.php. Dito maaari mong tukuyin ang iba't ibang connection sa ilalim ng connection array. Wala rin akong halimbawa pero ito ang kahalagaan niya. Maaring kailangan ito sa mga application na gumagamit ng iba't ibang database para sa mga specific features o module. So number 2, how can Laravel query builder be used to efficiently retrieve data from the database and what is the real world example of this? So paggamit ng query builder ay ang Laravel's query builder ay nagbibigay ng fluent interface para sa mga retrieve ng data. So wala rin akong halimbawa. Ito na lang mga practical na halimbawa niya. Maaari itong gamitin para makuha ang lahat ng active users sa isang social media application. So number 3, how do you define and use eloquent models in Laravel and what is a practical use case for this? Pagtukoy at paggamit ng eloquent models. Ang eloquent models ay ang mga representation ng database table. Halimbawa, wala akong ma-present na halimbawa ngayon, so ang paggamit na lang nito, maaari mong gamitin ang model na ito para makuha ang mga user records. Sa isang application, maaari kang gamitin
gamitin ang model para sa user authentication at management. So yun yung gagamitan niya. So number 4, what are migration in Laravel and how can they use to manage database schema change? Ang migration ay ginagamit upang i-manage ang pagbabago sa database schema. Maaari mong lumikha ng migration gamit ang artisan command. Yun. Ah, yun na, gagamit ka lang ng command nito using PHP artisan make migration create user table. Sa migration file, maaari mong tukuyin ang eskema ng table at i-run ito gamit ang yun na nga yung sinabi ko kanina, PHP artisan tapos migrate para matukoy niya kung saang location ah, ng isang file. Nakakatulong ito sa mga pag-version control ng database sa schema. Lastly, how do you create and use seeders in Laravel and populate your database with initial data? Ang seeders ay ginagamit upang mag-populate ng initial data sa database. Maaari kang lumikha ng seeders gamitin ang artisan command. Ito yung code niya, PHP artisan make seeder user table seeder. So pag ito yung pagtawag sa isang ah, ito yung pagtawag, i-run ang seeder gamit ng yun na nga PHP artisan db seed. Nakakatulong ito sa pag-set up ng initial data para sa development at testing. So yun lang po, Sir Jun, maraming salamat po. Doon na po nagtatapos ang aking pagsagot. Thank you po.